Ooh. Hello mga masters, mga ka-G. Good morning, good morning, good morning. Good sa inyo dyan lahat sa Pilipinas at sa lahat ng Asian countries at kung saan ka mang lupalop ng mundo. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night sa matutulog na. At syempre, hihingin ko muna ang inyong 15 minutes sa ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. So, as of recording time po ay nasa Las Vegas pa po tayo. At alam ko ay pabalik na rin kami sa El Paso, Texas. Pero kinapos pala ang aking video. So, syempre ay nanghiram muna ako ng videos ko na nirecord a few, let's say, a few months ago. At as you can see po ay old set up pa ito ng G natin. Yung kanyang cage po ay ganun na, bago na yung cage niya. Pero syempre ay ang papakain natin sa kanya dito noon ay ang kanyang pellets at saka yung kanyang mga old na mga diet. So mga masters and mga ka-G, nung balita po sa inyong lahat dyan, kami po ay for at this moment of time ay pabalik na rin po, nagda-drive papuntang El Paso. Patapos na po yung aming bakasyon at super saya naman po dahil po kami ay marami kami napuntahan. May mga linaro po kami na hindi po namin regular na ginagawa pag pumupunta po kami doon sa Las Vegas. So, the reason why kung bakit po ay old video po ang ating kinuha is because si G po natin syempre nandun pa po sa pet shop. At sa ngayon po na nanonood kayo, I'm sure si G po ngayon ay nasa pet shop pa. Kasi po ay alas 12 pa ng tanghali bumubukas ang pet shop ng Lunes. Kasi Sunday evening po kami dumating at alas 7 ng gabi na kami nakauwi ng bahay. So, yun po yung aming usual na routine. Siguro pareho din. Kasi syempre, pre-recorded po ito. Hindi ko alam kung ano oras kami darating. Pero yun ang aming usual routine. Pag umalis po kami sa Las Vegas na around 6:30, mga 7:30, ay nasa bahay na po kami or 6:30. So, kasi hatid pa namin sa bahay nila si Papa Danny. Yun. So, mga masters, ay tingnan natin yung kanyang mga galaw ni G natin. Compare natin yung last time at saka ngayon ay ibang-iba na po yung G natin. Yung G natin ngayon is more loving talaga. Kasi po siya ay syempre naka-adapt na rin po sa akin. Yung kanyang lahat nakasalalay na rin. Alam niya po na nakasalalay lahat sa akin. Kaya very gentle na po siya sa akin. So ito po ay ang acting videos po ay hindi ko talaga, voice over lang talaga ako ngayon. At yung video po na ginamit ko ay hindi ko rin nakikita dahil po sa pag-record ko mabilis ang record lang po ito. Kaya hindi po nakakonect yung ating videos. Hindi po ako magna-narrate ng videos sa yung aking sinasabi po ay hindi tumutugma po sa video. Siyempre papakain po tayo kay G sa ganung time na yung video na to. So gamit para natin yung kanyang mga old na diet. Hindi pa tayo bumibili noon ng kanyang super greens at saka ng kanyang yung nakapack na talaga ng mga meals niya. At saka syempre this time po yung video na to ay gumagamit pa tayo ng kanyang iguana na pellets. Pero noon po ay gustong-gusto niya po ito. Ngayon po ay parang hindi ko na nabigay sa kanya dahil parang merong mga insekto po sa loob ng kanyang container. Kaya I just decided na hindi ko na ibibigay. Pero tingnan ko muna pagbalik
kung pwede pang ibilad sa araw or kung anong pa pwedeng gawin doon. Alright, mga masters. So, syempre, bibigay din tayo ng kanyang ocean minerals, yung kanyang 120 plus trace minerals na very, very basic po para very, very nutritious po para kay G, the green iguana. So, mga ka-G, mga masters, ano po yung mga ganap natin dyan? Ito po yung ating mga pellets ay for sure po ay kung ibibigay ko ulit sa kanya to ay mamimiss niya o hindi ko lang alam po baka maninibago po si G natin, kaya try ko lang bukas siguro or mamaya i-introduce ko rin ulit sa kanya ito kasi matagal-tagal na rin po, siguro mga 2 months na or mahigit 2 months na po hindi ko nabigyan po si G natin ng kanyang iguana meals, ng kanyang iguana pellets. So, ngayon at malaking pagbabago na rin ang ating G. So, super happy talaga ako ngayon dahil iba na po talaga ang kanyang ways at saka yung kanyang characteristics. Si G po natin ay very submissive na at very gentle at very loving. Kaya po ay I'm sure na he will become a good pet. Kahit malaki na po yun ng ating G, kahit lalaki pa yun, I'm sure na magiging gentle pa rin yun dahil po sa kanyang characteristics na pag nakikita niya po ako at saka si Daddy ay hindi po siya nangaaway. Hindi na po nangaaway yung G natin. So ano na po siya talaga, very disciplined na po ang G. At the same time po ay the right word po is submissive at syempre gentle. At pag yung ano lang po yung kulang na lang po, yung problema ko na lang po is yung kanyang matalim na kuko na kahit na syempre pinuputulan din natin ng kuko si G, pag abot ng siguro mga 2 weeks after ay hindi naman 2 weeks, siguro mga less than 5 days or 6 days ay matalim na naman yung kuko niya. Kaya yun yung pinakaano natin i-maintain. Hindi naman siya talaga mahirap. It will only take 5 minutes to do everything sa kanyang 4 na limbs. So, 5, 20 na kuko yun. Katulad din sa atin, 5 din yung kuko, yung kamay ni G at paa. So, 10. So, ngayon po ay siyempre yung pinapakain pa natin dito is ang kanyang mga dahon. Colored greens pa lang po yung colored greens at saka yung kanyang mixture ng dandelion. Noon po ay bumibili pa tayo plus ang kanyang feeds. Ngayon po ay na lang po tayo. Bumibili na po tayo ng spring mix at saka ng kanyang green super greens na mga gulay. And then after that, ay naglalagay na tayo ngayon ng calcium. And ocean minerals is stable pa rin yun. So, ganun pa rin yun mga masters. So, ano lang po tayo, stable lang po yung ating pagbigay kay G. Kasi po, yan ang ating proper nutrition sa kanya. At syempre, stable pa rin yung kanyang ultraviolet rays, UVR, na ilaw at saka yung kanyang heat lamp at saka yung kanyang kanyang heat rock. And then once in a while or syempre mga 4 times a week, so ibig sabihin po ay every other week or every other day or sometimes every other day ay nilalagay din po natin si G sa kanyang warm swimming pool na gustong-gusto niya talaga ang swimming pool kasi swimming pool po ay once managay po natin siya sa swimming pool ay siya ay pupoops. And that's really really good for his digestion kasi mainit-init yung tubig. Ay yung tubig na yan nagsisimulate yung temperature po, nagsistimulate po ng kanyang digestive system. O diba mga masters, parang na-master ko na rin po ang mga needs ng ating G. Kaya it's very very basic na po sa akin. At nagkakaintindihan na rin po kami ni G. Pag nandun na po ako sa harapan niya po ay submissive na talaga siya. Nagpapahawak na.
At syempre, nakita niyo naman last time, di ba? Yung mga recent videos natin na nagpapasubo na rin ang G natin. So, ang pinakamaganda po dyan ay, ayun, nagpapasubo. Yun, very, 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 very appreciate niya ang aking care sa kanya. Dahil pag hindi po siya comfortable sa taong take care sa kanya, ikaw pa naman ba? Pag hindi ka komportable, magpapasubo ka ba? O, di ba? So, kita nyo na, nagpapasubo na si G sa atin ng mga raspberry, ng kanyang watermelon. By hand na po yan, mga masters, ha? By hand, hindi po yan by tongue or by with gloves. O, di ba? So, yun. At syempre, magpapasalamat din pa rin pa ako sa inyo. Mayroon akong 2 araw po na hindi po ako naka-attend ng aking sariling premiere. Yung acting first na ng out of town po kami ay tinatry ko talagang mag-host at maging doon. Pero nasa kalagitnaan po kami ng disyerto at wala talagang signal. Nakikita ko po yung mga mga comments, pero nawawala yung signal. Pag ako na po yung mag-reply ay nawawala yung no signal. Ang sabi dyan talaga sa aking cellphone. Kasi po nasa kalagitnaan pa tayo ng malawak na bundok. At ang iba hindi bundok, yung iba naman ay disyerto talaga kasi nakapapaligiran na po tayo ng cactus at saka yung mga tumble hay. Diba nakita niyo yung mga tumble hay na yun, tumble grass? Yung mga nakabilog na parang gumugulong na mga dahon o gumugulong na mga ng grass. Di ba? So, yun ang situation po namin nung drive kami papuntang Las Vegas. At every time na meron kaming stopover, tinatry ko pong magkumuha ng videos at pictures para naman po magawa natin ito ng shorts. O, di ba mga masters? Kaya ako very productive naman yung ating ikot-ikot sa Las Vegas. At nag-celebrate po kami ng birthday ni daddy ko nung Sabado. At nag-turn po siya 78 years old. At masaya yung kanyang party. Yeah. Kasi nagsalubong po kami ng evening at night at morning ng Friday evening to Saturday morning. Kami po ay naglaro ng billiards sa bar kung saan po ay assistant manager po yung aking pinsan na si Darling. Yan. So, first time namin pumunta sa kanyang workplace at masaya po doon. Maraming Pilipino at saka naglaro kami ng billiards. At syempre, marami din akong panalo. Mas marami ang talo. Kasi, ikot-ikot lang naman. 8 kami ata yung nagpapalit-palit sa aming laro. And then 2 days ago, 2 nights ago po ay kami din ay naglaro ng ng bowling. At 2 games lang po kami kasi ang dami po namin. 8 pa rin kami. So lahat po kami ay kasali po sa laro. One round lang. Sabi 10 rounds yung isang laro. So syempre ay ako din ay marami din akong talo. Pero nakaka-strike din po ako. Alright, mga masters. And appreciate ko talaga ang inyong mga love and support sa ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. Hindi ko na kayo isa-isahin, mga masters at mga ka-G. Pero alam nila po kung sino po kayo at kayo po ay nagbibigay sa akin ng kasiyahan. At syempre, nag-i-inspire po kayo dahil po kahit na nasa bakasyon po ako o kahit na natutulog po ako kasi iba yung oras natin. Nag-a-adjust kasi ako sa oras. Pagdating namin dito sa Las Vegas, iba naman yung oras dito is 1 hour ahead po kami kasi sa El Paso. In Las Vegas at California at San Diego is the same time. So, 1 hour delayed po kami sila sa amin. Kaya pagdating namin dito ay parang bumalik kami sa last time na time zone kasi 'di ba last time ay nag +1. Yung dati before nag +1, ito yung oras nila.
Alright, so Team Kuroda, Team One Love, Team Gapangan ni Bro Harry, Team Puyaters, and of course, Team Kalingap, maraming salamat. Kita-kits ulit tayo bukas, mga masters and mga ka-G. God is great. Yahoo!